Niligtas siya ng Diyos. Sabi sa Biblia, dininig ang kanyang panalangin. Iniligtas siya sa kamatayan. Sabi, sa pinaka number 1 katibayan sa banal na Quran, hindi siya namatay, hindi siya naipako sa krus, hindi siya naibayubay sa krus. Ang kanilang paniniwala ay chismis, haka-haka. Hebreo Kapitulo 5 versikulo 7. Ito ang talatang ginagamit sa mga Muslim bilang ebidensya kapag sila ay nagpapahayag na hindi na ipako si Jesus sa krus dahil ang nakasulat dito ay dininig ng Diyos ang kanyang panalangin dahil sa kanyang banal na takot, pero hindi sinabi na siya ay kinuha ng Diyos at inakyat sa langit at kasama ang kanyang ina na si Maria. Kapag kayo'y gagamit ng isang talata sa banal na aklat, dapat pag-aralan niyo muna. Baka hindi niyo na namamalayan ay nagsisinungaling na pala kayo. Kaya mga kapatid ko sa mga pananampalatayang Islam, huwag na ninyo itong gagamitin sapagkat mali ang mga paliwanag at pagtuturo nyo. Ngayon, ako ang magpapaliwanag sa inyo kung ano ang totoong nangyari, kung si Jesus ba ay kinuha ng Diyos o siya ba ay naipako at namatay sa krus. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nang lulumaw ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas, na isa sa 12, ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanagabaga kami ng tabak. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kanang tainga niya. Datapwat sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin, datapwat ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. Datapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. At hindi lang yan, meron pa tayong babasahin sa Hebreo, Juan at sa unang Korinto, karugtong sa Hebreo Kapitulo 5 versikulo 7. At dito natin malalaman at mauunawaan kung si Jesus ay hindi namatay at totoo rin ba na sinama ng Diyos ang ina ni Jesus na si Maria nung inakyat sa langit si Jesus dahil sa dininig ang kanyang panalangin. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubot-bot sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinas ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalamsam na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako naman ng walang hanggan. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo
maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin naman tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang mga bagay ng ito ay ginawa ng mga kawal, datapwat na makatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, na si Maria na asawa ni Cleopa at si Maria Magdalena. Alam kong hindi ninyo naiintindihan sapagkat ayaw ninyong umuunawa. Gumising kayo sa katotohanan mga kapatid. Huwag ninyo laging pakinggan ang mga aral na galing sa mga tao at sa kasinungalingan na wala namang katotohanan. Ito ang katotohanan na siya'y dininig ng Diyos pero hindi siya kinuha, kundi nagutos ang Diyos sa isang anghel na puntahan si Jesus upang palakasin ang kanyang loob sa takot. At kung si Judas naman ang naging kapalit ni Jesus, bakit nagawa pa niyang gamutin ang tainga ni Malco at nakapagsalita pa ng maayos sa mga dumakip sa kanya? Yan ang inyong iintindihin mga kapatid, at unawain ninyong mabuti. Sana gabayan kayo ng Diyos ni Jesus.